Ang adobo ay isa sa pinakasikat at pinakapaboritong ulam sa Pilipinas. Mahahanap ito sa bawat sulok ng bansa mula sa simpleng mga bahay hanggang sa mga sikat na kainan at restaurant. Ang simpleng kombinasyon ng toyo, suka, bawang at paminta ay bumihag sa panlasa ng mga Pilipino at halos bawat pamilya ay may kanya-kanyang paraan ng pagluluto nito. Bago tayo magsimula, ipapakita ko muna sa inyo ang mga kakailanganin natin. Simple lang kaya perfect ito para sa mga busy nating kakusina. Kailangan natin ng mga sumusunod: baboy, bawang, sibuyas, suka, toyo, paminta, at dahon ng laurel. Tayo ay gagamit ng tiyan ng baboy o pork belly sa Ingles. Kilala ito sa pagiging malambot, may taba, at makatas, lalo na kapag niluto ng maayos. Karaniwan itong may kapal na patong na taba sa ibabaw na nagiging malutong kapag piniprito o iniihaw. Binili nga pala namin ito ng isang buo, kaya kailangan pa nating itong hiwain sa maliliit na pang-adobo ang laki. Huwag masyadong manipis at huwag din masyadong makapal ang hiwa sa baboy. At kung may oras pa kayo ay maaari nyo ding i-marinate ang baboy para mas lumasa, pero pwede din naman na hindi na kagaya ng gagawin natin sa video na ito. Gusto ko din pala i-share sa inyo na ang adobo ay isa sa mga paboritong ulam ko, lalong-lalo na kapag kaluto ng tatay ko. At isa din ito sa mga una kong natutunang lutuin nung bata pa ako. Ikaw ba? Ano ang paborito mong ulam? At ano ang una mong natutunang lutuin? Ibahagi mo naman sa comment section para malaman namin. Para sa kahit anong lutong bahay, isa sa mga unang hakbang ay ang paghiwa ng bawang at sibuyas. Una, kuhanin natin ang bawang, pisilin ng kaunti gamit ang kutsilyo at tanggalin ang balat. Pagkatapos ay pwede mo na itong hiwain ng pino o durugin. Depende sa kung paano mo gusto sa lutuin. Kapag mas pino ang hiwa ng bawang ay mas magiging malasa ito. Ngayon naman ay ang sibuyas. Kadalasan napapayak tayo kapag naghihiwa nito. Pagkatapos gawin natin ang pahalang na hiwa, tapos patayo at dahan-dahan sa bawat hiwa para hindi masyadong mahapdi sa mata. O ayan, handa na ang ating bawang at sibuyas. Simple lang pero napakalaking bagay para maging masarap ang kahit anong ulam. Ngayong handa na tayo magluto, simulan na natin sa pamamagitan ng pag-init ng kawali. Buksan ang kalan at ilagay sa high upang mabilis uminit ang ating kawali. Kapag nasa tamang init na, lagyan na natin ng konting mantika na sakto lang sa panggisa ng bawang at sibuyas. Hindi tayo naglagay ng maraming mantika dahil madadagdagan nito ng mantika ng baboy kapag niluto na. Kapag mainit na ang mantika, ay igisa na natin ang sibuyas at bawang at haluin hanggang sa lumabas ang katas at aroma. Sa puntong ito, ay maaamoy mo na ang bango ng niluluto na napakasarap. Haluin ng mabuti hanggang maluto ang bawang at sibuyas at pagkatapos ay ilagay na natin ang tiyan ng baboy. Kaunting init lang dito mga kakusina dahil maaaring tumansik ang mantika habang nilalagay ang baboy. Huwag kalimutan na haluin ng mabuti para magpantay ang luto. Sunod na ilagay ang asin at pamintang semidurog. Ang gamit ko palang asin dito ay rock salt na mabibili natin sa palengke. At ang paminta naman ay semi-crack dahil dito ay nagbibigay ng mas sariwa at mas malakas na aroma. I-sear ang karneng baboy hanggang sa magkaroon ng kulay at texture. Ang searing ay lumilikha ng masarap na caramelized na crust sa ibabaw ng karne dahil sa tinatawag na Maillard reaction, kung saan ang mga protina sa karne ay nagre-react sa init at nagiging complex sa lasa. Nagbibigay ito ng malinamnam at bahagyang natin na lasa sa karne. Nakakatulong ang searing sa pagpapanatili ng juiciness ng karne dahil sa malutong na crust na nabubuo sa ibabaw, lalo na kung ito'y lulutuin pa sa mas mababang init pagkatapos. Isunod nating ilagay ang toyo na magpapa-enhance ng kulay at lasa ng ating karne. Pagkatapos ay takpan muna natin ang ating niluluto para mag-lock in sa karne ang aroma at lasa ng mga kasalukuyang sangkap. Mga kakusina, huwag din natin kalimutan na tikman ng ilang beses ang ating niluluto para ma-adjust natin ang lasa sa base sa gusto natin. Ilagay na din natin ang dahon ng laurel para mas bumango lalo ang adobo natin at takpan pagkatapos. Gusto ko lang din i-share sa inyo mga kakusina na kapag niluluto kong adobo ay nakagawian namin na maglagay ng nilagang itlog na pangbalanse sa lasa ng adobo. Pero nilalagay ko ito kapag luto na ang ulam. Ilagay ang mga itlog sa isang kaserola o maliit na kaldero. Siguraduhin hindi nasisiksikan ang mga itlog sa loob. Lagyan ng tubig hanggang lubusang natatakpan ang mga itlog. Dapat ay may mga 1 pulgadang tubig na nakalubog ang mga ito. Pakuluan ang tubig sa katamtamang init. Huwag takpan ng kaserola habang nagsisimula itong uminit. Kapag ako pala ay nagdalaga ng itlog, niluluto ko ito sa tagal na 12 minuto. Patayin ang apoy pagkatapos ng tamang oras at
agad na ilipat ang mga itlog sa malamig na tubig o ilagay sa ilalim ng gripo na may umaagos na malamig na tubig. Nakakatulong ito para madaling balatan ang mga itlog. Balatan ang itlog kapag lumamig na at handa na itong kainin o isama sa anumang ulam. Balik na tayo sa nilulutong adobo. Kapag malambot na ang karne at katamtaman na ang alat para sa'yo, ay maaari mo nang lagyan ng suka ang adobo. Kapag naglalagay ako ng suka ay tinatansya ko lamang dahil depende ito sa preference ng nagluluto. Pagkatapos ilagay ang suka ay takpan natin ang ulam ng ilang minuto. Dito maluluto ng husto ang suka at siguradong kakapit ang lasa at aroma nito sa karneng baboy. Hayaan mo lang nakatakip ng ilang minuto at pagkatapos ay tikman mo ulit kung tama na ang timpla ng alat at asim para sa'yo. Mga kakusina, I present to you ang ating adobong baboy. Ayan, tapos na ang ating adobong baboy. Napakasarap at siguradong paborito ng buong pamilya. Sana ay nasundan nyo ang ating recipe at subukan ito sa inyong kusina. Huwag kalimutang i-share ang video na ito at i-like kung nagustuhan nyo ang ating nilutong adobo. Mag-subscribe na rin para sa mas marami pang masasarap na recipe na ating pagsasaluhan. Salamat sa panonood at kita-kits sa mga susunod na episode ng Kusina Captured!